Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, huwag kang manghuhusga. Dahil ang bawat tao, oo, nagkakamali, pero may kakayahang magbago. May kakayahang matuto. Huwag mo ring husgahan yung sarili mo na hanggang dyan ka na lamang hindi. Babaguhin ka pa ng Diyos. Marami ka pang magagandang bagay na magagawa sa mundo na ito. Simulan po natin sa pagbabalik sa Panginoon, sa pag-amin at paghingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Aman naming makapangyarihan kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Nung mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka
sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansay, pihong ako'y himukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikhem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hiningi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahil sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba, ang siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayon, makakikita ka ng mabuti
at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga mga kapanalig, magandang umaga mga guests po dito po sa Veritas Tower. Mga kapanalig, when you judge others, you lose. Kapag hinusgahan mo ang ibang tao, talo ka. Bakit? Kasi sayang. Kasi may biyaya dapat na ibibigay ang Diyos sa iyo. Yung tao na yon dapat magiging biyaya ng Diyos para sa iyo, pero hinusgahan mo kagad. Pinag-isipan mo kagad ng masama. Ano ba? Dinislike mo kaagad, in-unfriend mo kagad. Sayang. Kung bibigyan mo si Lord ng pagkakataon, yung tao na yon, iyon pala ang gagawin ng Diyos na dapat ay maging malaking milagro sa buhay mo, malaking biyaya sa buhay mo. Kaya po pinapaalalahanan po tayo, huwag kang manghuhusga. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi rin kayo hatulan ng Diyos. Kasi yung kung paano ka humahatol sa iba, ganyan ka din hahatulan ng Diyos. Katulad ng dinadasal po natin, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patatawarin ka ng Diyos ayon din sa pagpapatawad na ginagawa mo. Kaya kung paanong humahatol ka sa ibang tao, yung paghatol mong yan, yung panukat mong yan, yan din ang gagamitin ng Diyos sa iyo. So huwag kang humatol. Kaysa humatol, magdasal, ipagpaubaya, at tingnan mo kung ano yung pwedeng sabihin ni Lord, ano yung gagawin ni Lord kung siya yung nasa sitwasyon mo. Tandaan mo kapatid, tayo ay tao. Ikaw ay tao. Tao na nagkakamali. Oo. Sinasabi natin yung pasensya na tao lang, nagkakamali, kaya lang huwag mong itigil doon, ha? Hindi ka tao tapos nagkakamali. Hindi ka nagkakamali dahil ikaw ay tao, hindi. Tandaan mo, ikaw ay tao, nagkakamali, pero ikaw din ay tao. At dahil ikaw ay tao, may kakayahan kang itama yung mali. May kakayahan kang matuto mula doon sa pagkakamali. Opo, nadapa. Pero dahil ikaw ay tao, kaya mong bumangon. Nalihis ng landas, pero ikaw ay tao, kaya mong magtanong. Kaya mong hanapin muli yung tamang landas. Ikaw ay tao, oo, nasasaktan. Pero nahihilom yung mga sakit mo. At ikaw na nasaktan, gagamitin ng Diyos upang hilumin yung iba na nasaktan din. Ikaw na nakasasakit ng ibang tao. Sinasadya, minsan hindi natin sinasadya. Nakasasakit tayo ng ibang tao. Dahil ikaw ay tao, may kakayahan kang mag-sorry. Humingi ng tawad. May kakayahan kang bumati, di ba? Hindi pala bumati. Bumawi, ano? Tama na, babawi, ano? Pag nagkamali, di ba? Pwedeng bumawi, ano? Yung tao po, yan, may kakayahan na bumawi. Kumbaga, nagkamali, nasaktan mo isang tao. Sorry po, ano po bang pwede kong gawin para makabayad kahit papaano dun sa pagkakautang, makabayad kahit papaano dun sa masakit na nagawa ko, ano po bang pwede kong gawin? May kakayahan ka kapanalig na bumawi. Nagkamali, oo. Nakasakit, oo. Pero kayang-kaya mong bumawi at gumawa naman ng mabuti. Bakit? Kasi ikaw ay tao. Hindi mo pwedeng husgahan o hatulan ng isang tao. Nagkamali ka habang buhay ka ng mali. Talo ka habang buhay ka ng talo. Sawi habang buhay ka ng sawi. Hindi. Hindi ganun si Lord. Si Lord, oo, alam niya yung pagkakamali mo.
Pero alam din niya, may kakayahan kang bumangon, itama ang pagkakamali, matuto mula sa pagkakamali. Alam ng Diyos, nilikha ka niya bilang tao, may kakayahan ka para bumawi at next time, you will do better. Next time, yung mabuti naman yung gagawin mo. Next time, natuto ka na. Doon sa masama na nagawa mo dati, tapos na yon. Pero kung matututo ka, sa tulong ng Diyos, maaari magkaroon ka ng mas magandang bukas kaysa sa iyong nakaraan. Dahil ikaw ay tao na may kakayahang matuto mula sa pagkakamali. May kakayahang magbago, magbagong loob, at mamuhay muli sa grasya ng Diyos. Tao lang po yung nakagagawa niyan. Yung bang mamuhay muli sa grasya ng Diyos, nagkamali, nagkasala. Pero dahil ikaw ay tao, may kakayahan kang mangumpisal. May kakayahan kang magdasal. May kakayahan kang magbago sa tulong ng Diyos. Huwag kayong humusga. Oras na humusga ka, ikaw din ang talo. Dahil yung tao na yan na hinusgahan mo, dapat pala magiging kaibigan mo, dapat pala siya yung tao na tutulong sa iyo balang araw. Pero hindi mangyayari yan kasi hinusgahan mo kagad. Ano? Nag-reunion kami. Nung bata kasi kami, usong tuksuhan. Siya yung laging nasa una. Kapag nakapila kami, fall in line, pipila kami, siya yung laging nasa una. Kasi siya yung pinakamaliit naming kaklase. Nung nag-reunion kami, nagulat kami. Matangkad pa sa aming lahat. Biglang naging 6-footer. Hinuhusgahan namin dati, malinggit, pangpunggok, unano. Pero biglang tumangkad. Oo nga, ba't ba namin hinusgahan? Dati, yung isang kaklase naming babae, kung ano-anong tukso ang binibigay namin sa kanya. Tapos nung nagkita-kita kami ulit, ang apakaganda. Nananalo daw sa mga beauty pageant. Wow! Oo nga, hinusgahan namin dati. Tinutukso pa namin dati. Pango, panda, kung ano-anong sinasabi namin. Pero ngayon, ang ganda-ganda. Hindi naman po siya nagparitoke ng mukha. Gumanda lang talaga bigla. Kapanalig, huwag kang manghuhusga. Kasi lahat po tayo ay may kakayahang magbago. Yung hinusgahan mo ngayon, yung nilait mo ngayon, yan dapat yung balang araw na magiging biyaya ng Diyos sa buhay mo. Yan pala yung dapat na balang araw tutulong sa iyo. Yan pala yung tao na dapat balang araw magiging kasangga mo, magiging kakampi mo, pero nahusgahan mo eh. Hindi tuloy nangyari yung magandang plano ng Diyos kasi hinusgahan mo kaagad. At ikaw din, kapanalig, huwag mong isarado ang kakayahan ng Diyos na ikaw ay baguhin. Huwag mong i-box, huwag mong ikahon ang Diyos. Kasi kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Tandaan mo hindi ikaw ang babago sa asawa mo. Hindi ikaw ang babago sa anak mo. Hindi ikaw ang babago sa pamilya mo. At minsan hindi rin ikaw yung babago sa sarili mo. Pero kayang-kaya tayong baguhin ng Diyos. Kung magpapakumbaba, kung papayag tayo, kung makikipagtulungan tayo, may mababago at mababago ang Diyos sa atin. Bago ka magsalita, manalangin ka muna. Bago ka magpuna, tingnan mo muna ang iyong sarili. Bago ka humusga, piliin mong magmahal. Piliin mong magmahal. Bigyan mo ang Diyos ng pagkakataon na gawin niyang mabuti ang lahat ng bagay. Bigyan mo si Lord ng pagkakataon na baguhin ang hindi maganda na nasa sa ngayon. Huwag kang
humusga. Bagkus maging bukas ang iyong puso sa napakagandang, napakarami at napakabuti na magagawa ng Diyos. May mababago. Bubuti ang lahat. Aayos ang lahat. Pero huwag kang manghusga. Bagkus, magtiwala ka. Tandaan mo, all things work for the good of those who love the Lord. Huwag kang humatol, huwag kang manghusga, magmahal ka. At kung nagmamahal ka sa Diyos, kahit ngayon parang hindi mabuti, pero kung nagmamahal ka, lahat ng yan ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Amen. Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Ating itutugon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan, naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin po tayo mga kapatid upang ito ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin
Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinadangal. Sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kamit ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol
at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kapanalig ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo, Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Eceritan Christos et avertur hostilia, Aedur perfectini, Iudimino Domino, sit sempiterna gloria, divinam sibi reduermino, nobis nomen in patria. Amen. Mga panalib bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo maniglud at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig. Nakasubaybay sa ating himpilan, lalit higit ang ating mga may sakit at mga nakadatay sa banig ng karamdaman, ang nasa pangutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang kanatdugo ng pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at buting Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming
pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang lihin kami sa kapayapaan at sumarawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cedat vivui desde fides supplementum sensum defectum genitore lauset jubilatio salus honor virus nomen sine benedictio occidenti alum proge comporsi laudatio. Amen. Amen. Panem de Cielo Prestis Iis, Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus Christus Sacramento Mirabili, Passionis Tuae Memoriam Reliquisti, Tibiae Consumus, et nos corporis et sanguinis Tui Sacra Mysteria Venerari, ut redemptionis Tui fructum, in nobis iuta sentiamus, qui vives et regnias, in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri-purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento at altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.
C. Giovanni Sulit sa kanya na sa ating healing mass. Gayon din po kina Brother Emil, Brother James at Sister Karina na din ko ngayong umaga. Sasalaminin yung kapanalig na himpilan ang ating mga mass sponsors, donor at Eucharistic advocates na patuloy na sumusuporta sa ating healing mass sa Veritas. Patuloy po tayong sumubaybay sa ating Facebook live streaming, YouTube at social media page para sa makaragdagang impormasyon at mga programa. Higit sa lakiwang ng healing mass sa Veritas. Araw-araw tuwing alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Ang susunod po na misa ay pangunahan ni Reverend Father Rolly Olango mamayang alas 6 ng umaga. Maraming salamat din po kay Brother Daniel na kasama maglingkod sa misang ito. Kay Sang Radio Veritas Technical, Program Coordinator, Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Adi Maynahe, Umar Viray, Jeffrey Austria at CJ Reta. Samahan natin si Father Hersey sa pagpapatuloy ng Healing Touch dito sa Radio Veritas. Ito po ang kapanalig Shedrick Angelo Garcia, mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig, Veritas 846, makinig!